Amen. Ang pagbabala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Magandang hapon rin po. Ngayon po ay masasaksihan natin ang pag-iisang dibdib ng ating mga kapatid na sina Carl, Nathaniel at April. Panalangin po natin sa ating banal na pagdiriwang na sana naway maging panghabang buhay ang kanilang pagbubuklod. At bilang paghahanda po ng ating mga sarili sa pagtanggap sa ating mahal na Panginoon sa ating banal na pagdiriwang, manatili po tayo nananahimik at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Pinoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Carl, Nathaniel at ni April na ngayong maako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang pinahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Henesis. Sinabi ng Panginoon, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop. Maging maamo o mailap, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, naririto ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kaniya, sapagkat sa lalaki nagmula siya.
Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang taong sa Panginooy may takot, ang maalab na adikay sumunod sa kanyang utos. Mapalad ang sumunod sa taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang na anak niya. Ang sinuman kong Panginoon ay kusang susundin, buhay niya'y uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pangunlad ng Israel. Ang magiging iyong apo, nawa ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung mga panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin siya sa pamamagitan ng tanong na ito. Na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang sila na may kapal, lalaki at babae? At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa kanilang lahat. Magandang hapon rin po. Ulitin ko, baka hindi nyo narinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon sa inyong dalawa. At Daniel. At April. Musta na? Okay ka lang? Sigurado ka? Ninigurado lang ako. Ano lang kanina? Kasi tumutugtog yung violin, yung violin. Okay. Kahit kailan yata yung tinutugtog nun, no? Si Amabel yata yun, ano? Okay. Tapos maya-maya huminto, may biglang kumanta at bumukas yung pinto. Nabanaagan mo si April. Ano ang naramdaman mo? Para po ako may himatay. Para kang himatayin. At bakit? Hindi ko na po alam kung sa saya, sa kaba, o halo-halo na po eh. Sa saya at sa kaba. Nung nakita mo siya, anong sinabi mo sa sarili mo? Parang andito na po kami. Matutupad na po yung pinapangarap namin. Wow. Narinig niyo? Narinig niyo? Huy! Narinig niyo ba yung sinabi niya? Ano nga, pakiulit mo? Parang andito na po kami. Natupad na po yung pinapangarap namin. At ano yung pangarap na yon? Makakasal po kami sa tahan. Makakasal sa simbahan. Okay. Ikaw naman, April, napakatagal magbukas ng pinto eh. Ewan bakit ano bang tagal magbukas ng pinto na yan?
Nung bumukas yung pinto, nakita mo bumungad sa iyo altar. At sa gitna ng altar, bukod sa mga magulang ni Nathaniel, nakita mo si Nathaniel. At nakita mo yung mga magulang mo. Kita ito sa magkabilang gilid. Anong naramdaman mo? Sobrang saya po. Saya. Di ka ba kinabahan? Kinakabahan po ako kanina pa po. Kanina ka pa kinakabahan. Habang nakasara yung pinto, kakaiba yung naramdaman eh, no? At nang bumukas, nung nakita mo na si Nathaniel, anong naging reaction mo? Naiyak na po ako. Naiyak ka na. Bakit ka naiyak? Sa saya, tapos po tapos na po ito na po yung tagal-tagal ko pong kabahan. Ito na po yung araw na yun. Okay, so, matagal pinaghandaan. Pero ito tandaan nyo, there is a big difference between the wedding day and marriage itself. Tandaan niyo yan, ano? Pinaghandaan ninyo ang inyong kasal. Pero sana, beyond sa kasal, pinaghandaan niyo ang buhay may asawa. At yun ang mahalaga. Bakit? Kasi, anong dahilan at kayo magpapakasal? Para po mag-isang dibdib kami. O, inulit mo lang yun para mag-isang dibdib eh. Ano ba yung dahilan at kayo magpapakasal? Mahal po namin ang isa't isa. Pakiulit mo, lakasan mo. Mahal po namin ang isa't isa. Mahal. Walang ibang dahilan, pinakamalalim na dahilan, yung sinasabi natin pagmamahal. At eto na naman ako. The reason and main reason and the very foundation of your marriage is this word, love. Titin ko lang to ha. Ano ba yung pag-ibig na yan? Ano ba yung love na yan? Yung ba cheesy na love, yung mga romantiko? Ito lang. Tandaan nyo, ano ba ang hindi pag-ibig? Hindi pag-ibig, babanghiin ko. Una is L. Love is not liking. Iba ang mahal sa gusto. Tama? Bakit? Dahil ang taong nagkakagusto ang nakikita, katangian mo. Tanungin kita, Nathaniel. Maraming katangian itong si April. Tama ba? Opo. At maraming katangian ka pang matutuklasan sa kanya. Tama ba? Opo, tama po. Pero hindi siya perpekto. Opo. Meron din siyang kapintasan. Opo. Meron din siyang ugali na ayaw mo. Opo, meron. Bilis mo sumagot ah. Magbigay ka sa akin ng isang ugali na ayaw mo sa kanya. Masyado pong mainit na ng ulo. Mainitin ang ulo. Bakit naman mainitin ang ulo? Dahil naman pinag-iinit mo yata yung ulo eh. Medyo po binibuisit ko lang, pero hindi naman po ganun ka, ano. Nagdadahilan ka para kang tatay mo. Okay. So, mainitin ang ulo. Siyempre, sino ba may gusto na mainitin ang ulo? Ayaw mo ng tao mainitin ang ulo. Tama? Opo. Ba't siya pinakasalan mo? Ano naman po naiintindihan ko naman po yung init ng ulo niya. In short, bakit siya pinakasalan mo? Dahil naman po sa akin yung init ng ulo niya. Pinapahaba mo pa eh. Ba't siya pinakasalan mo? Mahal ko po. Yun na. Mahal ko po. Ikaw, bumawi ka. Maraming katangian itong si Nathaniel. Tama? Opo. At maraming katangian ka pang matutuklasan sa kanya. Tama? Opo. Pero hindi siya perpekto. Opo. Meron din siyang kapintasan. Opo. Meron din siyang ugali na ayaw mo. Opo. Magbigay ka sa akin ng isang ugali na ayaw mo sa kanya. Laging nang bubuisit. Ayun ang pala, bagay kayong dalawa. Pero kahit na ganon, siya pa rin. Tama? Dahil mahal niyo ang bawat isa. What is the difference there? When you say you like the person, ang nakikita mo sa kanya ay katangian niya. Pero pag sinabi mong mahal mo siya, tatanggapin mo maging ang kahinaan niya. So, loving is not liking. Hindi. Kasi may mga bagay na hindi ka magugustuhan. Ibig sabihin ba, pag hindi mo na gusto, tapos na? Hindi. Kailangan nga ang pag-uunawa eh.
Oh, remember this. Love is not ownership. Nathaniel, hindi lahat ng gusto mo gusto niya. At ikaw naman, April, hindi lahat ng ayaw niya, ayaw mo. Kaya nga mahalaga sa pagsasama, respeto. Sa sandali ng pagkakaiba, mag-usap kayo. At hindi lang basta mag-usap, magbigayan. Okay? You do not own each other. Love is not possessing any individual. Kasi pag mahal mo ang isang tao, pinatutubo mo. Hindi ibig sabihin, oh, dapat ganito ka, dapat ganun ka. Hindi. Kahit na sinasabi mo may pangarap kayo, tandaan mo, may pangarap din ang asawa mo. At may pangarap din ang asawa mo. Igalang nyo at mag-usap kayo. Love is not ownership. Love is not Love is not vindictive. Anong ibig sabihin ng vindictive? Mapaghiganti. Sinong may asawa rito? Taas ang kamay. Taas. Tanong. Personal na question. Nag-aaway ba kayo mag-asawa? Proud na proud pa kayo, ha? Ito lang. Tandaan niyo po. Pag ang isang kasalanan, pinatawad na, huwag na ninyong isusumbat pa. Malinaw po? Pag sinabi niyong pinatawad na yung kasalanan, at pag nag-away kayo, huwag niyo nang isumbat yung dating pinag-awayan niyo. Ang tapos na. Ang pinatawad na. At yun ang sinasabi ko. Love is never vindictive. Umiwas kayo sa sumbatan. Dahil love is forgiving. Ang pag-ibig mapagpatawad. And finally, love is not Ito, Nathaniel, feel mo ba si April? Feel mo siya? Feel mo siya? April, feel mo ba si Nathaniel? Feel mo. Feel nyo ba ang bawat isa palagi? Hindi. Biglang humindi ka, ha? Okay. Oo, sige. Huwag ka nang nagpapaliwanag. Sino may asawa? Taas ang kamay. Mga ninong. Ninong muna. Ninong. May asawa po sila? Mahal nyo asawa nyo? Mahal nyo? Ba't hindi makasagot yung iba? Mahal nyo asawa nyo? Feel nyo ba asawa nyo? Feel nyo? Araw-araw? Araw-araw? Sinungaling. Kayo, ninang, taas ang kamay. Sino may asawa? Feel nyo asawa nyo? Love nyo asawa nyo? Feel nyo every day? Every day? At least honest kayo. Ito, tandaan nyo. Bakit? Hindi nyo feel ang bawat isa araw-araw. Paminsan-minsan, ayaw mong sagutin ang messages niya. Oh, parang nanunumbat ka na, ha? Parang ayaw mong sagutin ang message. Minsan-minsan, parang ayaw mong makita yan. Oh. Diba? Anong ibig sabihin nito? Kasi, sabi nila, pag love mo, feel mo. Amen? Amen ba? Pag hindi mo feel, hindi mo love. Amen? Mali. Love is not a feeling. Ang pag-ibig hindi emosyon. Dahil emotions, they come and they go. Tandaan niyo yan. Lalo tigit yung mga wala pang asawa. Love is not only a feeling. Because emotions can sometimes be deceiving. Maaari kang lokohin ang emosyon mo. Therefore, kung hindi emosyon ang pag-ibig, what is love? Love is a decision. Ulitin ko, love is not a feeling.
Sometimes there is feelings in love. But mostly, love is a decision. Pag mahal mo ang isang tao, you decide to love the person. Kahit hindi mo feel paminsan-minsan. Malinaw yun? Ha? Ngayon, gagawa kayo ng desisyon. Pag sinabi nyo, tinanong ko kayo, mamahalin mo ba siya hirap at ginhawa sa dusa at ligaya? Pag sinabi mo, Opo, Father, you decided to love each other every waking day of your life. Malinaw yan, ha? At yung decision na yon, hindi lang during the wedding. I-review ninyo yung decision na yon, hindi pag 25 years, hindi pag golden anniversary. I-renew ninyo yung opo na yon bukas, sa isang bukas, next month, next year. Every waking day of your life, you will say, yes, mahal ko ito. Kahit minsan, nabubuwisit ako. Malinaw. Because your love is your decision. Never base your love on feelings. Kasi kung feeling yan, di kayo magtatagal. Therefore, sabi ko, hindi yun ang pag-ibig. Therefore, what is love? First, love is L. What is L? Love is listening. The first duty of love is not to care. The first duty of love is not to heal. The first duty of love is not to help. The first duty of love is to listen. Makinig. Sanay ka bang makinig? Sigurado ka? O namimili ka ng pakikinggan? Ikaw ba? Sanay kang makinig? Ba't hindi ka makasagot agad? Ang sabi ko nga, dati-rati, pananliligaw, yung lalaki nagsasalita, yung babae nakikinig. Pag kayo ay magkatipa na, ang babae na nagsasalita, ang lalaki na ang nakikinig. Pag kayo mag-asawa na, sabay kayo nagsasalita, yung chismosong kapitbahay nyo nakikinig. Matuto kayong makinig. Dahil ang tunay na pag-ibig, bukas. Love is what? Love is an offering. Anong ibig sabihin ng offering? Nathaniel, handa ka bang mamatay para kay April? Yes. April, handa ka bang mamatay para kay Nathaniel? Mga ninong, handa ba kayong mamatay para sa asawa nyo? Tahimik. Walang kakwenta-kwentang mga ninong to. Bayan. Mga ninang, handa ba kayong mamatay para sa asawa nyo? O, hindi rin. Sige, mamatay na kayo. O, eto, sabihin ko sa inyo, pag nagmamahal kayo, namamatay kayo araw-araw. Dahil ang pag-ibig, pagkamatay sa pagiging makasarili, para magbigay buhay sa iba. At mas malalaman ninyo ang kahulugan ng pagiging patay o mamatay sa sarili sa sandaling magkaanak na kayo. Mamamatay kayo sa inyong pagiging makasarili dahil magbibigay buhay kayo sa iba. That is love. Masakit, pero mabunga. Love is what? V. Love is a vocation. Tanong, Nathaniel, nagkaroon ka ba ng ibang girlfriend? Opo. Ilan? 2 po. Oh, tol, pogi mo ha? Bago siya. 2. Ikaw, nagkaroon ka ba ng boyfriend bago kay Nathaniel? Opo. Ilan? 2 din. Haba ng hair mo ha? Ang tanong, nagka-girlfriend ka? Nagka-boyfriend ka? Bakit siya? Bakit ikaw? Isipin niyo.
may paliwanag na mas malalim. Hindi lang katangian. V. Love is a vocation. Bakit kayo narito? Nagkaroon pala kayo ng ibang katipan. Dahil V. What is vocation? Tawag. Sinong tumawag sa inyo? Ang Diyos. Bakit kayo narito? Dahil tinawag kayo ng Diyos para sa bawat isa. Dahil naniniwala ang Diyos na kayo'y magiging biyaya sa bawat isa. Amen? Tingnan niyo ang bawat isa. Sabihin niyo, biyaya ka sa akin. O, para naman naglolokohan kayo dyan eh. Maging biyaya kayo sa bawat isa. Dahil kayo ang tinawag ng Diyos para dito. It is your vocation. And finally, love is what? E. Tanong, naniniwala ka ba sa forever? Naniniwala ka, ha? Naniniwala ka? Ikaw naniniwala ka sa forever? Okay. Mga ninong na magagaling, na handang mamatay, naniniwala ba kayo sa forever? Mga ninong, forever, naniniwala? Rudy, puro ka iling, ha? Kayo, mga ninang, naniniwala ba kayo sa forever? Ha? Naniniwala kayo? Sige. Tingnan nyo ang katabi nyo. Tingnan nyo ang katabi nyo. Sige, tingnan nyo lang ang katabi nyo. Tingnan nyo. At sabihin nyo sa katabi nyo, lahat po kayo, tingnan nyo ang katabi nyo. Sabihin nyo sa katabi nyo, sumunod kayo sa akin. Sabihin nyo, kapatid, lakasan nyo, kapatid, mamamatay ka rin. May forever. May forever ba? Ha? Oh, may forever. Ha? May forever po. Bakit? At ito ang pakatandaan nyo. Love is eternal. Love is everlasting. Pag kayo'y nagmahal ng wagas, tapat at dalisay dito sa mundo, yung pag-ibig nyo, yun ang forever nyo, dadalhin nyo sa langit. Yun ang magiging susi ninyo sa harapan ng Diyos. Why? Because God is love and God is forever. Therefore, love is forever. Ang tangi namin panalangin sa inyong dalawa, magmahalan kayong wagas. Maging handa kayo na maglaan ng sarili. At sana, ang pagmamahal niyo, forever na. Palakpakan po natin silang dalawa. Tumayo kayo.